Sa mahal ng mga bilihin, pati gobyerno tumulong na. 2 months, starting December 14th, we're going to remove the GST, HST from groceries. 100% of groceries. All groceries. Tulong ba talaga? Pero sa ibang video na natin pag-uusapan to. Kung napanood nyo na ang video na ito at ang video na ito, pare-parehas naman na nagmamahalan ang mga bilihin. Gas, bigas, gatas, prutas, at kung ano-ano pa. Nandito naman talaga kayo para malaman ang sa Alba Fambam, di ba? Sa iba, sikreto to. Sa amin, ibubulong ko. Welcome snowy February! At napaka-kapal ng snow and it's -13 here in Calgary. And ang mga kids kong ni wala lang namang winter clothes wanted to do handprints at magtatakbuhan to pagkatapos sa toilet kasi maghuhugas ng warm water. Okay, go kuya! Yung pa, dalawa pa! The other hand, the other hand! How about you, Lian? How about you? Go, go, go! The other hand. The other hand. The other hand. Yung isang hand. Yung isang hand. Ayan na. Ayaw na niya. Ayan, may handprints. By the way, yan yung February 1 namin. Snowing here in Calgary and sobrang lamig as usual. Well, hindi as usual kasi last week okay yung panahon nila. Last 2 weeks. Okay, so see you later, fam! At may pupuntahan na naman ng Alba Fambam later. Snowing hard in Calgary! Yeah, I know! It's coming in! Wait for the video! Ito ang buhay Calgary. Look up there, Mommy. Yeah, it's so strong. And Mommy, look up there. Look at the house. Oh, ang lakas ng snow. Wow. Kuya, This is gonna be so thick. Okay, Okay, alright. See you later. Hello fam and welcome back to our channel. Dun pala sa mga nag-subscribe, maraming salamat. And dun sa hindi pa nakaka-subscribe, 90% kayo so far dun sa latest video. Yeah. So please consider subscribing kung natutuwa kayo sa mga content ng aming channels and sa Buhay Canada, basically everyday living namin. And we're going to discuss everything, anything under the sun. So for today, i-continue na namin and kukumpletuhin natin. Basically, from the owning of the house, yung cost, total cost, and napakita din namin yung maganda at simple na townhouse namin dito sa Calgary. Ngayon, kumpletuhin na natin. Pati ang cost of living expenses namin as a family of 4 living in Canada. Medyo na-shock ata si Donna nung sinabi ko sa kanya. But anyway, ganun talaga. So, let's start with our favorite grocery. Yeah. So, at laging nakakabudol sa amin, ang Costco. So, magkano dyan, love? So, Costco, roughly lang naman lahat naman to. Pero hindi lang every month. Pero na-calculate namin, usually, mga nakaka-600 tayo. Yeah, so it's 681. So, more or less, nagva-vary pa rin to kasi kung nakakapag-grocery kami, or hindi, or mas madami this month, less the last month, so ganun. Yeah. So, next is Superstore. Canadian Superstore. So, nagkakahalaga ng $250. Yes. So, kasi yung mga hindi namin nabibili sa Costco, binibili namin sa Superstore. Kasi meron din namang wala sa Superstore na meron sa Costco. So, ito yung halos dalawang grocery stores na binibili more namin. on mga Asian goodies eh. Yeah. Mga bagoong, mga Ganyan. so mga ganon.
sa Superstore natin. So far, ang total na natin ay $931. And then, next, of course, ay ang pinaka-importante, gasolina ng dalawang sasakyan namin. So, na total ko so far, it's around 278 so, for the 278 para dun sa dalawang sasakyan namin. Tapos, nagpapagasolina kami lagi is sa Costco din. Siyempre, may 3% cashback yun. Tsaka mas cheaper talaga siya. Yeah. Mga 10 cents, mga around 10 cents cheaper. Yeah. So far, ang total ay $1,209. And next, of course, is para dun sa dalawang kotse. Siyempre, kailangan natin ng insurance. So, kinuhanan ko lang sila as the minimum insurance required by the province of Alberta. So, $150 each. So, total of $300 doon sa sasakyan. So, ang total na natin ngayon ay $1,509. So, next on the list is shopping. So, meron kaming budget sa shopping like every month kung magkano lang. So, roughly, nagba-budget kami $200. Bibili ka sa Dollarama or mag-shopping kami ng Cross Iron Mills. So, mga $200 lang. Medyo limited tayo lagi. Okay, so total na ay $1,709. Yes. So next is our insurance. Siyempre, meron tayong insurance, very important. So meron kaming individual insurance ni Lawrence. Ang sa akin is $46 monthly, and kay Lawrence is $150. Okay. So far, ang total na natin ay $1,905. And then next one is meron kaming binuksan na education plan for the kids. Ang tawag nila dito sa Canada is RESP. So meron kaming binabudget every month sa kanila na $420. Yep. So $210 each of to explain a bit of the amount, kasi yun yung monthly na kailangan mo para after 1 year or after a few years, magkakaroon sila ng additional fund from the government. So that's very critical. Yeah. Please, $210 ang ilagay nyo each month for your kid. Okay? Yeah. So total na natin so far ay $2,325. Wow! And then next, since nagwo-work ako at si Lawrence, we put the kids in daycare dito. It costs us monthly for both of them $516. Kasi $258 each of them sa daycare. So full day daycare sila. Okay? So far na ang total ay $2,841. And next one sa list namin is, syempre, kailangan natin ng data. Data plan. And for both of us, sobrang mura to. Hindi pa ako nakakarinig actually sa mga ibang friends namin na ganito yung to ni Lawrence. Plan. So nagawan ko siya ng paraan since pagdating namin sa Vancouver pa. So dalawa na kami, ang data plan namin ay $56 lang. Yes. So, nung nag-book kami Calgary, ano pa rin, dala pa rin it's namin. It's the same. And, syempre, meron din tayong budget for dine out. Minsan kasi like every weekend or weekdays, pag medyo trip naming lumabas at kumain sa labas, nagbabudget kami ng mga $130 in a month. Syempre, may mga celebrations na month, may mga birthday and all. Pero this time, wala kaming celebration. So, at this time, mga McDonald's lang to. So, ang total amount namin for our cost of living is $3,027. And, based dun sa video na last, syempre, idadagdag natin ang monthly expense namin to maintain the house, which is $3,890. Ang total cost of living namin dito sa Canada
both to maintain the house and to live here comfortably is $6,917. Wow, very detailed. Pero syempre, nag-iiba-iba siya monthly pa rin kasi iba-ibang, may mga season na busy tayo, like Christmas, maraming mas spend tayo ng labas and gift giving. Tapos merong time din naman, like ganito, winter, wala kang pupuntahan. So, stay at home lang. Ganon. So, iba-iba pa rin. Ito is roughly, ano lang. Yeah, I think... Budget na. Yeah, medyo naglalaro din to. Plus 500, minus 500 siguro. Yeah. Really depending on the season. So, syempre, depende sa disposable income na available sa ating mga kababayan. Depende yan. So, malalaro nyo naman doon. Basta ang pina-prioritize namin is, nakita nyo naman, may RESP doon. Plus, the childcare, which is medyo mabigat talaga siya. 1,000 na more or less agad yun. So, yun, may i-consider nyo yun kung may plan kayong pumunta ng Canada and pag naging permanent residents kayo, kailangan yung RESP for the children. So, in a sense, iniisip na lang namin ni Donna na forced ipon yun. Yeah. Kasi for the future naman yun ng mga kids. Magagamit kasi alam ng mga naman bata. natin, in the future, kailangan talaga nila yun. Around 50,000 siguro. Oh, Ang isang pag kid, nag-college pag na nag-college sila. So, yun Correct. talaga yung purpose ng RESP, which is, sa ngayon, mabigat siya. And, yeah, that's it. Hopefully, nag-enjoy kayo. And have a good weekend, everyone. So, don't forget again to please like share, and subscribe dun sa mga 90% na nanood sa amin. Please consider subscribing. Again, if you like our content, basically our daily family activities, and magsasaber na, mas madami pang family activities. Yeah, For excited sure, na. We booked some of camping. yeah, nakabook na. So, again, don't forget to like, share, and subscribe. And please, Salamat! hit that bell as well if you could. So, salamat. And magandang gabi sa inyong lahat. Magandang umaga sa Pilipinas naman. And hang loose from Alba Fam Bam!